Sa wakas, nabuo na rin ang Independent Commission for Infrastructure. Ito po ang investigating commission na binuo ng Malacanang para busisin ang mga milagro sa mga flood control projects sa nakaraang 10 taon. Tatlo pong miyembro nitong komisyon, si dating Justice Andres Reyes Jr., dating Public Works Secretary Rogelio Singson, at ang Certified Public Accountant na si Rosana Fajardo. Si Baguio Mayor Benjamin Magalong magsisibi lamang na Special Advisor. Ayon sa EO94, iimbisigan ng komisyon ang mga flood control projects sa nakaraang dekada at aalamin kung saan nangyari ang mga milagro at kung sino ang mga magikero. Ngayon, kung babasahin mo lang ang powers and functions ng komisyon sa Section 3 ng EO94, mukha naman pong makapangyarihan ito. Kaya po nitong magsapina ng mga testigo, mga dokumento, humingi ng mga bank statements at contracts, at magrekomenda ng freezing or seizing ng mga assets at mga properties. Pero ito po, may legal na butas ang komisyon dahil binuo lamang ito ng isang executive order at hindi po ng isang batas. Sa totoo lamang, limitado ang kapangyarihan ng komisyon. Halimbawa po sa Section 3, may kapangyarihan po itong ipasapina o ipatawag ang mga testigo. Pero paano kung ayaw magpakita ng testigo? O kung ayaw niya magsalita sa harap ng komisyon? Wala pong kapangyarihan ng komisyon na parusahan ang pinasampina dahil wala po itong power to hold in contempt, gaya halimbawa ng mga komite ng Kongreso at Senado. Ang pwede lamang po nitong pilitin ay ang mga kawani ng gobyerno. Sa Section 4, nakalagay na ang isang government official ay maaaring i-subject to administrative or disciplinary action. Pero kung private person pong umayaw, wala po itong magagawa. Ito pa, isang trabaho ng komisyon ang humingi ng mga bank records. Pero sa totoo lang, ang kailangan ng komisyon ay magpetisyon sa ibang mga ahensya na ipa-release ang mga bank records. Dahil wala po itong sariling kapangyarihan na buksan ang mga bank records dahil po sa Bank Secrecy Law. Kailangan kasi niyan po ng isang court order. Kahit ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC, hindi po basta-basta nakasilip ng mga bank accounts ng wala pong court order. Ang exception naman po nito ay mga kaso ng kidnap for ransom, hijacking, terrorism o drug trafficking. So anong solusyon para tapalan ang mga butas nito? Kung magpasa ang Kongreso ng isang batas na bubuo ng isang makapangyarihang komisyon na mag-iimbestiga ng mga katiwalian sa flood control projects. Ang tanong lang siyempre, handa ba ang Kongreso mag-utos ng investigasyon na maaaring ikasabit ng mga membro nito? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.